Makakapakinig sa 702 DZAS-AM Agapay ng Sambayanan at 98.7 DZFE-FM The Master's Touch sa Santiago City, Isabela sa 1143 DZMR-AM Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM sa Quezon, Palawan 106.3 DZRK-FM Radio Kapitbise. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ang oras, 10:30 na umaga. Updates at mga latest programs and services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa iyong kaalaman at kapakinabangan. Kasama ang ating mga broadcast partner dito sa Aranduyoy sa Pag-uswag. Hello po, sarong magayunan asin mainit na Monday morning ang samuya pong pagbati sa si Amo Kakarian. Welcome na naman sa saro na naman na edisyon kang Aranduyog sa Pag-uswag, digdi po sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Kamusta po ang sa indong Monday morning? Aramda busy ang gabos. Garigwa kita kipigahabol, ano? Ano daw ito, Kuya Mon? Di man nagdudulag. Pero anyway, welcome po sa saro na naman na edisyon kang Aranduyog sa Pag-uswag. Ang programa po kang FEBC Bicol na nagmamawot na mas maihatod po ning mas harani sa Indo ang mga programa as in serbisyo na igwa po ang sa tuya mga partner agency. Arog po kang sa tuya po nga partner every other Monday ang Bureau of Jail Management and Penology Bicol. And we are blessed dahil kaibanan ta po sa studio taod-taod ang sa tuya po nga resource person. And as we celebrate po ining Women's Month, may idea na kamo ano, sarong magayuno na babae ang sa tuya pong guest taod-taod. So yan po ano ay surprise! Si-share niya po sa tuya ang Women's Month special tango niya na topic, the strength of a woman in uniform and single motherhood. Ayan, so mas magiging ano kita mas personal ang pakikipag-ulay ta po sa tuyang resource person taod-taod sa tuya pong programang Aranduyog sa Pag-uswag. Ayan, kaya Happy Women's Month pa rin sa tuya pong mga kababaihan. Ang sa tuyang talaga naman hindi pa pipigil na mga nanay, mga babae na mayroon pong kontribusyon sa ating mga pamilya, sa lipunan, sa ating gobyerno, maging sa ating pong mga simbahan. Ano? So, yan po ang sa tuyang topic taod-taod. Ma-zoom in kita sa buhay kang saro po sa mga jail officers kang Bureau of Jail Management and Penology or BJMP Bicol.
Taod-taod po iyan ay kikilalanon ta pa po siya ning maray. Bako na po siyang bago sa tuyang istasyon o sa tuyang programa. Pero mas mabibistuhan ta pa po siya later. Ano? Kung may mga gusto man po kamong bation, ipaabot na message. Ini po ang sa tuyang mga contact information. Ang smart number ta po is 0998-843-0573. Sa FB po naka-live kita sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram ta po ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Sa Instagram, pwede po kamong mag-message din dyan. Online streaming ta po is bit.ly/thewayfm. Siyempre pa sa tayong Carians Official GC. Pwede man po kamo mag-chat. Break muna po kita sa muyang pagbabalik. Ibahan na po sa studio live. Ang sa tayo pong resource person sa muyang pong pagbabalik. So please stay tuned. Sa bawat araw na dumarating, kababaihan laging nagniningning. Tulad ng bituin sa gabing madilim, gabayan ang mundo sa pag-ibig ay taimtim. Ina, guro, kaibigan, kapatid. Sa bawat hakbang, taglay ang tapang at bait. Sa pamilya, bayan at simbahan, ang iyong pagmamahal ay hindi matatawaran. Hindi matitinag ng bagyo o unos. Pusong matatag, pananampalataya'y wagas. Sa Diyos nakataya ang iyong galing. Sa bawat gawa, mundo'y sumasalig. Ngayong buwan, tayo'y nagdiriwang. Kababaihan, biyaya ng Panginoon na dapat parangalan. Inspirasyon sa bawat hakbang, sa pagmamahal at pag-asa, walang kapantay na kabutihan. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 DWAY FM, sumasaludo sa galing ng mga kababaihan at nakikiisa sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Ang sa tayo pong oras is 10:36 in the morning. And this morning po, kaibanan ta na sa studio ang sa tayo pong resource person. Warang iba, the ever beautiful and napaka-energetic na kilala kong babae. Ano, of course, ang sa tayo pong resource person ngunyan ay bako na pong bago sa tuya dahil every now and then po ay nag-guest siya pag bako siya masyadong busy. Ano, si Ma'am Ruth Castor, ang Senior Jail Officer 1 kang BJMP Bicol, and she will be sharing to us on Women's Month Special, the strength of a woman in uniform and single motherhood. Sarong nanay na arog ko, of course, Ma'am Ruth Castor, good morning and welcome po sa Aranduyog sa Pag-Uswag. Good morning po sa gabos na viewers and listeners kang 104.3 DWAY FM, sa mga Carians na nagdadangog po ngunyan. Ma'am Mel, marahay na aga po. Yes. Na-miss ko hindi sa studio. Oo nga, busy talaga ikaw, madam, pero thank you, ma'am. Kahit busy ka, you make sure na igwa po kitang ma-i-interview. Ano? Yes po, ma'am. Oo, dahil po dyan talagang saludo po kami sa imo. Yes, ma'am. So, sabi ko nga asubago, Women's Month ko niyan, kaya batiunta ka na. Happy Women's Month, Ma'am Ruth. Happy Women's Month, Ma'am Mel. Oo. So, ano po ba bago tayo mag-proceed sa ating topic today? May ganap sa inyo pong opisina ng nakaraang weekend. Ay, opo, ma'am. Dahil nga napag-usapan natin Women's Month celebration, isa po sa pinaka-huge event na pinaghandaan po talaga ng Bureau of Jail Management and Penology Region 5. Ito nga pong takbo para sa kababaihan, Color Fun Run, Year 3.
Year 3 na? Yes po, Oh, pangatlong okay. taon na po ito ngayon. Wow. And we are so grateful kasi po ang amazing nung binigay na suporta ng komunidad. We had around 1,100 runners. Wow. Registered runners. Sa ini ni ma'am nangyari? Nangyari po ini kang March 21, 2026 sa Sawangan Park, Legazpi City. Napuno po talaga sa area. Kaya talaga? thank you so much po sa mga nagsuporta. Yes, Tsaka budget meal lang talaga sa registration fee. 150 pesos lang. Talaga? Kaya dakol po talaga nagrehistro. Including the students sa Manlain-Lain, eskwelahan, digdiyo sa Legazpi City. But can you mention them? Yes, sure po. No, thank you sa mga partner schools STI, Legazpi City, Computer Arts and Technological College, and of course, CCDI. Ayan. Thank you Ayun. sa suporta po ninyo. Nako, thank you so much talaga ma'am dahil bako lang mga babae ang nagdalagan duman ma'am bako. Ay, halo-halo po. Individuals of various genders supported our activity last Saturday. At mention ko na rin po sa mga government agencies Yes, and mga private groups na nag-join, Arocan, JCI, Legazpi, mga running communities running groups na nag-intra. Yaon na po ang mga agencies na nabanggit ko, DOLE, DSWD, the DILG, PNP, BFP, the Philippine Army, and the Coast Guard. Di ko na kayo ma-mention lahat. Salamat po talaga. I can really say na for the third time, success po talaga ulit yung takbo para sa kababaihan ng BJMP. Wow. So congratulations ulit ma'am sa inyong pamunuan sa BJMP Bicol sa napaka-successful na fun run. Ano ma'am? Para sa mga kababaihan. Yes po. Okay. Pwede mo batiin muna po namin yung Sure ma'am. yung regional director po Go ng Jail ahead, Bureau. of course. The unstoppable, ang napakasipag namin na RD na si Jail Chief Superintendent Elena Biro Camora. Ma'am, marhay na aga po sa Indo. And of course, our Assistant Regional Director for Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, ARD for Operations, Jail Senior Superintendent PU 00. And of course, the Regional Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, Gabuspong Division Chief, Section Heads, nayaon po sa Regional Office, lalong-lalo na syempre sa Chief ng Community Relations Service na si Jail Chief Inspector Kenneth Gil D. Florese. Okay. Provincial Jail Administrators, kabus na wardens, kang Bicol BJMP, mga kairibahan ko dyan sa CRS Office, ang napakasnapping team namin, si Nikki, J.O. Nikki Dayan Miraran Marbida, J.O. Nelson Palermo Osyal, and batiin ko na rin yung aming trainee dyan na si MJ Marhay na aga sa Indo, Gabos. Ayan, maray na aga po, and of course, saludong-saludo po kami sa inyo. Alright ma'am, ang pag-uusapan po natin this morning is on Women's Month Special, the strength of a woman in uniform and single motherhood. Ayan ma'am, so meron tayong dalawang phases ng tatlo na phases na ating pag-uusapan. Unang-una dyan ay itong ating the woman in uniform. And of course, ang pangalawang phase naman natin is the heart of a single mom, yung mga challenges and pagiging resilient nyo po. And last phase ay itong inspiration and legacy, mga advice ninyo po and closing messages mamaya-maya. So, kay ma'am, dito na tayo sa the woman in uniform, yung inyong service and identity. Talaga naman, double life, transition mula sa command presence sa Jail Bureau patungo sa pagiging nurturing mom sa bahay. Can you give us po ang inyo pong experience? Paano nyo po ito ginajuggle ang inyong dobleng buhay? Actually, Mamel, thank you for asking that question. Noon, actually yun, parang natural na yun na buhay para sa akin. But before, I have been in the service for 17 years already. Wow. So, nasanay na rin po ako. But I speak in behalf of all the moms out there na nasa uniform service. Yeah. Na it's true. Pagdating sa bahay, iba. Pagdating naman sa trabaho, iba din. Okay, so it's like, lalo na sa mga single moms, just like me. So you're asking, how is it like? Parang sinasabi mong double life. Well, pag-usapan natin yung una kong pagpasok sa Jail Bureau kasi I was already a mom of 4 children nung pumasok ako sa Jail Bureau. They were like
small Ilang kids taon? pa. Oo. Maliliit pa siya. Meron akong elementary noon at meron akong toddler at that time. Wow. So, how is it like? Mahirap. Leaving them sa bahay. Sinong And, nag-aalaga? may katulong. May katulong. Kailangan may Okay. katulong. And Opo. then, sometimes with the care of my mom. And at that time, with my in-laws. So, at that time. Okay, so I'm saying na parang we have to, bilang isang nanay, iba kami sa opisina. Iba din naman pagkakasama na yung family. Right. Yun. Oo. So, hindi po ba sila nagtatanong? Kasi kayo ay isang woman in uniform and on call. On call kayo, ma'am, right? Well, I am so grateful kasi malalaki na yung mga bata ngayon. But before, we have that struggle talaga. But we have to understand, Mom, why are you leaving again? Yeah. Mom, will you be here during my graduation? Which I've missed a lot. Actually. Talaga po. Wow. Noon, nung mga when they were Oo. like growing up. And also because I was assigned for a certain period of time at the national headquarters. Uy. So that's at Mindanao Avenue, Quezon City. Back in years ago. Mga how long kayo nandun? Almost a year. So imagine, that was the time na maliliit pa yung mga bata. So imagine how it's like being away from your kids, saying goodbye. Sasakay ka ng bus pag Sunday ng gabi because you have to be there before flag racing. Ano yan? Diba? Uwi-ed kayo? Weekly? I have to. Sometimes I have, naku, ubos biyaya. Ay, grabe. Pero at that time, di ba masyadong mahal yung gasolina? Right. Alam na, talaga napasok ko talaga yung pagtaas ng petroleum dyan. Well, anyways, going back to our kwentuhan, Ma'am Mel. Yes po. It's a challenge po talaga. Challenge, yun. right. So I am so grateful nang nakabalik na ako dito sa Bicol BJMP. Nag-jail ako. And then, with the grace of the Lord, nakabalik ako sa regional office. Wow. Okay, so being iba, Oo. ma-assign ka sa regional office when you're holding paperwork and stuff compared sa nasa jail facilities ka na talaga nag-duty ka at you are actually managing persons deprived of liberty. Yes. So, I'm a bit luckier now compared sa mga nandun na mga jail officers na mga mommy na nag-duty po talaga. Na, Grabe. Ano si duty? Duty is duty talaga. Duty talaga. Oo. So may mga night shift kayo. Yes po. Oo. Wow. So, breaking the stereotypes naman po, paano mo po napatunayan na ang nasaan kayo ngayon na larangan ay hindi lang para sa mga kalalakihan? I'm so grateful, Ma'am Mel, na nag-transform na yung sabi natin yung breaking the stereotypes. Actually ngayon hindi na masyado, mamele because let's face it, the regional director of the Jail Bureau is a woman. lady. Oo, Yan, a woman. Si Ma'am Elena. And not only that, a majority ng mga division chiefs ng BJMP dito sa regional office, Kababaihan na. mga kababaihan din. So, that just goes to show that the trust of the leadership of the higher office is because nandyan na talaga. Ibig sabihin, kaya ng mga babae. Pero ma'am, like you've said, 17 years ago, ano? Yes po. So how was it like before? Before, like for instance, masasabi ko na tulad ng sa recruitment quota, medyo konti pa rin yung inaanong mga binibigay na slot para sa mga babae na mga aplikante. Pero ngayon, mas marami na rin because Okay. the management realizes and recognizes the importance of women sa loob ng uniform service. Ayun. And I think that just goes to show with other uniform agencies as well. Right, Allow me right. to naiyabang to, Ma'am Mel, no? Sige lang. Kasi tingnan mo, hindi lang sa pagmamanage, hindi lang sa top management, no? Oo. Kahit sa physical, look at yung nakaraan lang na quick response training na nangyari sa Iriga City District Jail. Okay. Na kung saan po, out of the 6 awardees, 3 po doon ay babae. Ay, wow. Ayan. Tapos Talaga babae naman. pa yung naging sniper. Ay, wow. So, imagine, Talaga and we're po. just saying that
women can do what men can. Yes, yes. But we're not trying to alienate. It's not actually a competition. Oh, naman. What we're saying Yes. here is nagko-complement yung dalawa. Okay? We need men in our lives, yes. And women are also needed in their lives. So we like complement each other. Right. Yun. Ako, maganda po yan. Sige, ano po yung reflection nyo sa Women's Month? Ano po ang pagbabagong nakita nyo sa papel ng mga kababaihan sa loob ng Bureau ng BJMP? Tulad ng nabanggit ko, Mamel, no? It's like the Jail Bureau recognizes the importance of women in the Jail Bureau. Kailangan din yung touch ng isang babae. Oo. Perspective ng isang babae. We're like, let's face it, mas detail-oriented yung mga babae. Oo nga. Di ba? Huh. And also, there are things na mas magandang pag ginaganapan ng isang babae. Right. Yun. Oo. Gusto ko lang banggitin yung nung warden ng Libmanan District Jail. Sige po. Na si Jail Senior Inspector Chona A. Seno. You know, the facility transformed into something really, really amazing. Okay. Ang ganda na ng facility nila. It took only a woman, isang babaeng warden, para mas mapaganda Mas ang facility yun. mapaganda. Oo. Para If kami only I dito. can show it to you. Hindi ko lang dala yung mga materials ngayon, pero hindi po siya OA or ano. Totoo po yan, Ma'am Mel. In fact, she was recommended, our warden was recommended to be one of the nominees Oh, wow. para sa isang for the Civil Service Commission award. Okay, Right. Nako, congratulations po sa inyo. Hindi lang na-i-process kasi kinulang ng oras. But talaga. to be told na qualified ka para dito sa isang award-winning body is It's already something. is already something. Of course. So shout out po sa ating warden na babae ng Ligmanan District Jail na si Jail Senior Inspector Chona Seno. Marahay na aga po sa imo, ma'am. Alright. Yes, ma'am. So parang talagang nakakataba po ng puso. To know that ang mga kababaihan, kagaya ng nabanggit mo, we are more into details. Sabi nga, ang mga lalaki daw, like, description lang to. Nakita nila bundok. Bundok lang yan. Pero yung mga babae, microscopic. Nakikita niya, anong nandun sa bundok? Di ba po? Opo. So, kaya, yung sinabi niyo, we should complement. Ano po? Right. So, pagdating naman po sa empathy sa service, paano po nakakatulong ang mother's touch ninyo sa pagiging nanay, sa pakikitungo nyo sa mga persons deprived with liberty? Well, it's important na when you're inside the jail facility, kasi I've been assigned sa jail facility nag-jail po ako ng matagal. So, hindi naman kasi doon all the time na you have to be matigas ka. Oo. But you have to be Sometimes matigas, pero sometimes kailangan mo rin na you have to show that side of you na kailangan kang maging kapatid, maging nanay, kaibigan. Right. So you also have to listen doon sa mga pangangailangan ng mga persons deprived of liberty. But you have to draw the line. yeah. Of course, kasi just the same PDL pa rin po sila. Oo, dapat meron silang nakikitang line. Yes, you have to be Hanggang dito strict lang. and you should be able to instill discipline sa ating mga inaalagaan sa loob ng jail facility. But at the same time, kasi people will judge these people. Individuals will be judged according to Yeah. what they do. Pero not all of them will be asking why. Diba? So, maraming dahilan kung bakit nandyan sila sa loob. Yeah. So we have to understand them as well. 'Di ba? So bilang isang babae, magandang perspective yung naiintindihan natin yung kalagayan nila. Yun. So to answer your question, Mamel, yes, napakahalaga na kailangan yung perspective ng isang babae nandun din sa loob ng isang jail facility. Yes. Napakahalaga nun, ma'am. Para at least kahit pa paano, di ba? Kasi ang nanay talaga, iba ang touch ng isang nanay sa buhay ng isang tao.
Oo. So, yan. Napakahalaga po nung pagbibigay at pagpapakita ng empathy sa mga persons deprived of liberty. Dito na tayo sa phase 2, ma'am. The heart of a single mom. Kayo po ay isang single mom, kagaya ng nabanggit niyo po sa pagsisimula ng ating program. When it comes sa mga challenges and resilience niyo naman po, balancing the act, paano pinagsasabay ang demanding shifts during red alerts at may duty kayo at ang pagiging present sa milestones ng mga anak. Yan. Napaka-challenging nito, ma'am. Well, like I said, after 17 years of service at the Jail Bureau, you get used to it already. And also because the kids are already young adults. Okay. Pero going back doon, sabi ko nga, pagpasok ko, maliliit pa yung mga bata. I already had 4 kids when I got inside the Jail Bureau already. So, parang, yun na nga, how did I overcome that? Acceptance. Acceptance. Yes, it's mahirap, but it's like you know you have to be there for your kid. Lalo na alam mo wala silang tatay but you have to thank this certain village around you. I am so thankful na at that time buhay pa yung mami ko and then siya yung nag-help na mag-alaga ng mga bata, and because my mom is a supervisor sa Department of Education before, kumuha talaga siya ng katulong. Wow. And to ensure na kahit malayo ako, na nasa Mindanao Avenue ako, na there's someone who's looking after the kids. Right. And during that time, ma'am, hindi pa masyadong ganito ka-accessible ang communication. Paano po ninyo minomonitor yung mga anak nyo? May Facebook na rin doon. May Facebook na, pero... And also, you know what? Si Mommy, yung lola ng mga bata, is very strict pagdating sa cellphone, sa mobile, which is really good. You know why? Kasi I am so thankful na yung mga anak ko lumaki, hindi pa sila iPad babies. Oh, yes. I'm so happy for that. Can you imagine na may may mga perks din yung maaga kang nanganak? I'm sorry, this is really true. You know why? Opo. Na I have to say this because I am 45 years old. Ngayon, 2 sa mga anak ko graduate na, and 2 of them nasa college pa. So, samantalang mga kasama ko, nagsisimula pa lang. High school pa lang. Parang ako. Diba? I'm sorry, Mamel. Parang It's ko lang. okay. Diba? Parang may I also advantage realized din. that. Opo, Diba? May na-realize ko advantage din din siya. Yes. naman yung pagiging, yung maaga kang Nag-asawa. So it's a good thing, but mind you, diba you asked me about the how it's like before. Parang mahirap din kasi noon medyo judgmental pa yung mga tao. Ngayon medyo cool na rin. Children, ay nabuntis siya. Ayun pa, parang ganon. Ngayon, parang medyo hindi na masyadong yung mga tao. But before, to think that my mom is even a supervisor of DepEd. Imagine, yung mga teachers, they were like, huh? Parang ganon. But you know what? Dagdag challenge pa yan sa'yo. Challenge diba? yun. So, pero sinulit ko naman. Sulit naman. Sabi ko, gagraduate pa rin ako. Despite this, I graduated. Cum laude. Okay din naman yung So, I have to make my mom Still na proud. hindi pa rin. Hindi siya dapat magsisi na. Hindi siya totally nabigo sa'yo. Opo, yun. Hindi nagsisi. Ako dapat yung nagsisi pala. Okay, but you know what? My mom passed away in 2021. Na-miss ko tuloy yung mami ko. I only have good words for her. I am grateful na my mom was right there behind me all the time. I believe that's one of the key factors, ma'am, kung bakit kayo naging ganito. No? Having a mom like her. Yes, true. So true. Okay. When it comes naman po sa finding strength ninyo, saan kayo humuhugot ng extra ng lakas kapag pagod na sa trabaho? Pero kailangan pa ng mga anak ang inyong lakas. Kailangan pa magpatuloy. 2 things, Mamel, lakas ng loob. The children. Sila mismo. Yes, sila mismo. They are my strength. They're like, the reason why I wake up every day is because of them. I mean, like, feeling ko kahit may mga trabaho na yan, kahit graduate na yan, kahit kolehiyo na yan,
they still Or need kahit their mom. mag-asawa pa. There will still be my babies. Yes. No matter how old they are. yeah. And you know what, Mel, ma-share ko lang, some of naririnig ko sa mga parents ng iba na hindi na rin nila nahahalikan yung mga anak nila, na parang aloof na sila. I don't know, maybe because they grew up with no father, with no dad, na baka naisip nila na mas close kami. Parang ganun. So, in fact, we still sleep in one room. Ay, wow. Yun. So, may perks din yung pagiging single mom, but Opo. it's really, really hard. But if you ask me if I wanna go back and change it, no. Hindi mo babaguhin. No. It'll You'll be, still live the life that you have now. it's fine. Oo, Okay yes. naman po yun sa akin, ma'am. Right. Oo. But I don't want this to happen to my kids. Of I want them course. to be happy. I want them, it's not something that I am proud of, but kung sabihin natin na mistake, sabihin nila na yun yung pagkakamali, that must have been the most beautiful mistake I've ever done. Oh. Kasi look, they're big now. Yeah. Diba? So, yun. Hala, baka may umiyak dito mamaya. Kasi ma'am, nakikita niyo yung fruits ng inyong labor. Yes. Diba ma'am? Oo. True. And of course, it's all because of God's strength na binibigay niya sa inyo araw-araw. Diba? Yes. Oo. Okay. Pagdating naman sa pag-overcome ng stigma, paano mo hinaharap ang mga limitasyong ibinibigay ng lipunan sa mga single mom po na kagaya mo? Well, we don't, hindi na masyado actually yung may ganyan na stigma. Like I said nga, Mel, kanina. Nagbago na. Nagbago na rin. Before, sabi ko nga sa'yo, di ba? I mean, like, nandyan pa yung pinag-uusapan ka na, hala, si ano, ganyan. Ngayon, hindi na. I mean, like, nagiging socially progressive na din yung ibang parte ng community pagdating sa ganito. I mean, like, when we say socially progressive, we don't hear much of a judgment anymore for Opo. single moms. Yeah. And also, they're given the opportunity already Oo. para sa mga ganitong sa employment. And in fact, ang alam ko, ang ibang agencies hindi nagtatanggap na may mga anak na, 'di ba? But sa atin, sa Jail Bureau, as Walang long as you are ganon. a graduate of a 4-year course and meron kang eligibility, professional ka, Pwede. board passer ka, yes, you can. You can be part of the uniform service. Ayun. So, it's not more on yung status mo, kundi ano yung maibibigay mo But doon you can sa contribute, and if trabaho. pasado ka doon sa mga Yes. requirements. Oo. Alright. So, that's very good. Ano po? Right. Pagdating naman, ma'am, sa disiplina, ikaw ba isang disciplinarian or malambing ka? Stricto ka sa jail, pero pagdating ba sa bahay, ikaw ba ay isang cool na ma'am? Well, Or nadadala mo pa yon sa bahay? hindi pagdating sa bahay, wala na uniforme ko. Okay. Cool mommy na ako. Oh, very good. I am nabanggit ko, socially progressive akong mommy. Okay, so I want my children to think na pagka may problema sila, ang una nilang pupuntahan yung nanay nila. Ako yung pupuntahan nila. Hindi sila pupunta sa friends nila. I should be the first person that they should go to because they're not scared of me. Because I am in fact their mom. But kung pagdating sa discipline, alam niyo na mga anak ko, istrikto ako, especially sa bahay. Okay. When sa cleanliness ng bahay. Yan. Very important. Yan sa akin na I had a long day at work. When I get back to the house, I pray na sana malinis yung bahay. Malinis ang mga ganun. bahay. And also, when you go out with your friends, it's okay. Okay. But I have to know who your friends are. Yeah. I have to know kung saan ka pupunta, kung sino mga kasama mo. Ganun lang ako. So, hindi sila man nahihirapan magpaalam sa akin. Dahil ganun lang. Dahil ganun ako. Cool mommy ako. I have to compare, no? Kasi noon talaga, very strict talaga naman yung parents ko noon eh. Kasi ayaw mo na yun. Nadaanan ko yun. Diba? Ayaw mo na mangyari yun sa mga anak Ma'am mo. Mel, ikaw, nadaanan mo yun, yung very strict sila na
Binalik talaga yung tanong kay Ma'am Mel. Di ba? Mga parents ko naman po kasi, as long as alam din nila, parang kayo din, alam nila kung saan ka pupunta, sino kasama mo, anong oras ka uuwi. Which is, na-adapt ko din po sa aming mga anak, how we also discipline them when it comes to, of course, going out with friends at sino-sino. So, make sure lang na nagpapaalam at kung, nabawa, mag-change ng venue, ang unang paalam ganito sa ganitong lugar, tapos biglang mag-change ng venue, dapat alam muna namin and then we can say yes or no. Then susunod lang sila. Ganun Minsan lang. nga nakapag-change venue niya, saka lang mag-i-inform. Yun na. Okay lang, pero basta I have to know. Yun lang, ganun lang naman ako. Right. Oo, parang ganun lang din po kami. Alright. Pero syempre, mas stricto pa din talaga ang ating mga magulang. When it comes sa behaviors, pananamit, oo, kesa sa ngayon. Anyway, yes ma'am. So, when it comes naman sa phase 3 na tayo, your inspiration and legacy, yung mga advice ninyo and the closing messages. Sa self-care, paano mo inaalagaan ang sarili mo, ma'am? Parang hindi ka nababurn out at saka ang beauty mo pa rin. Ano po ba? May me time pa din po ba kayo? Ma'am Mel, I'm not very much into beauty something or ano. Di nga. Pero kailangan ko lang talaga. Filter lang yan, Ma'am Mel. Hindi, ganito yan. Okay. Since, share ko na lang yung pinaka-recent na me time ko, no? Sige. Ang pinaka-ano ko talaga, I got into the running era just October of last year. So, when we talk about me feeling good about myself, kailangan kong tumakbo. I have been running since October last year. Wow. I downloaded my Strava, and if you can see sa isang buwan, sa isang linggo, you can see na parang if I want to feel good about myself, tumatakbo po ako. Yun. Yun lang. Hindi ka nagpapaparlor. Nagpapaspa. Manicure and pedicure, that's very important kasi kung hindi, patay na yung mga kuko ko eh. Yun lang po, honesty. And of course, you have to put on makeup. Of course. I love that. Hindi pwedeng walang makeup, no? Si Ma'am Ruthie, Hi, Nikki. isa sa mga mga kikay-kikay na kilala natin. Opo. Kaya cool lang siya na jail officer, 'di ba? But if when we're saying, pero pag sa office, pag may times talaga na i-stress, na burnout, Of I have to take course. some time off. I have to tatayo ako, kailangan ko munang huminga ng konti. But luckily, ang amazing ng teamwork sa office. Yes. There are times really na sobrang dami ng trabaho, pero parte na yan ng sinumpaan namin sa pagsilbi sa bayan. But pagka times na ganyan, you really have to tatayo ka, kailangan maglakad-lakad ng konti, Yes. breathe in, breathe out para hindi ka kainin ng stress. Pero sa pagkain, ma'am, hindi ba yan ang stress reliever mo? Oh, I love to eat. I love to eat. I love sweets. And I am so thankful talaga na I got into my running era kasi parang nagko-complement yung pagkain ko ng carbs sa pagtatakbo. May time para bumawi, di ba? Yes. Okay. But I really love to eat. Grabe ka naman. Talagang pero ma'am, sobra. alam ko din that you are on weight loss din, di ba? Oo. Napaka-stricto ng RD namin. Talaga. Ini-ensure niya na nandun kami sa tamang BMI namin. And also, because our RD is also very very particular din sa kinakain. Actually, we look up to her kasi talagang napaka-disciplined ni RD Elena. In fact, like, mayroon siyang fitness routine. Ay, ganon. Siyempre, kailangan niya mag-implement ng program to stay fit, stay healthy sa amin. She has to Siya din. to show. And true enough, talagang very fit ng aming RD. And Wow. sa pagkain, ganun din. Very good talaga yan. Alright, ma'am. Para siguro sa mga aspiring officers, meron ka bang advice para sa kanila, sa mga kagaya mo, kababaihan, or single mom na gusto din pumasok sa uniformed service?
being a single mom is not a limitation. You know, being a mommy actually prepares you for the uniform service. Yung pagiging resourceful mo, yung pagiging patient mo with the kids, magagamit mo yan pagdating sa training eh. So, if you're a single mom and you want to be part of the uniform service, Yeah. push mo yan. You do not be scared because you can. Kaya Right. mo. Totoo yan, ma'am. Kaya wag magpapapigil dahil kayang-kaya yan ng ating mga single moms. Yeah, because if Ayan. that is really your dream, you can really make it happen. What you really need is for a certain village, people, individuals who will look after your children. That is the hardest part. Yan yung pinakamahirap na bagay. It's not the waking up in the morning at 3, yung takbo, the unli takbo, yung mga exercises. No, it's being away from your children. That is the True challenge. the biggest challenge you will ever have. Yes. But if you ask me, Ma'am Elko, if kaya, yes. Kaya. Kayang-kaya. Yes. Mindsetting lang naman po yan. Oo. Yes, ma'am. And last, ano po yung legacy at ano pinaka-importanting lesson na gusto mong matutunan ng mga anak mo sa pagkakita sa iyo na naka-uniform? Pag nakikita ka nila na naka-uniform ka. Well, I have 4 kids. 2 of them have already graduated. Yung dalawa sa kanila are still in college. I think the legacy, the proper legacy na maiiwan ko sa mga bata is not so much about me. I actually, hindi legacy, prayer na lang, Oo. Ma'am Mel, no? Oo. Because if somebody asks me kung ano ba yung anak mo, oh, he's a doctor, oh, vet med siya, oh, sa akin, I would like to tell these people na magtatanong sa akin, my children are happy. Yun lang naman. I want them to be responsible people and happy people. Yun lang. Kasi everything else follows. Kasi kung responsable ka, then you know na, and I think I raised my kids to be exactly that. And you know what? They're very close. Sa Ma'am bawat Mel. isa. Yes, they are. And that's, I think I might have done something really good in my life kasi close sila eh. Oo. Yun. And also because they're very good people. Ayan. I believe so. Yes, ma'am. Yun lang And- naman yung prayer Oo. ko na they'd be able to reach their dreams. But more than that, more than they being successful individuals, yun lang ang prayer ko is for them to be responsible and happy people. Right. Yun lang Ako po. ma'am, thank you so much sa inyo pong naibahagi this morning. Alam ko maraming mga single mom ang na-challenge sa inyo pong kwento. As we celebrate Women's Month, saludo po tayo sa mga kababaihan na hindi natatakot. 'Di ba? Kagaya ni Ma'am Ruthie na mag-juggle ng 2 or 3 roles sa buhay niya. Even lalong-lalo na siya isang single mom. Kaya saludo po tayo. Ma'am Ruthie, isa kayo sa mga ulirang nanay na nakilala po namin. So God bless you, ma'am. Thank you, Ma'am Mel, and God bless you too. Oo. May nagpapa-shout out sa iyo, si Nikki. So pretty daw. Ayan, mabuhay. And of course, sino pa ang nandito? Maraming nagpapa-shout out sa inyo. Ayan, nandyan sila lang. O yan, si Josh Laurinaria, si Viorica Jerisim, si Eddie Regaspi Lanusga, si Kuya Dennis Morcilla, si Ariana Ramos, si Dondon Ralieba, si Colette Madera Buenja. Kilala niyo po? Yes of course, po. si Nico. Classmate ko sa JJLC, Okay. 2024-03. Ma'am, buen dia. Hello pa. I can never forget her ma'am kasi ano siya, nung sa training center, siya yung pinakauna. Upper class ko siya eh. Siya yung pinakaunang nagbigay sa akin ng pagkain kasi gutom na gutom Ay, talaga? ako doon. Kaya hindi mo siya makakalimutan. I will never forget, Ma'am, buen dia. Hello, ma'am. Opo. And syempre, nandito rin si Treb SB, si Christine Aidalea Asilo, of course, si Mary Ann Mediana. Ayan, si Me. Hello. And ngayon po, maduma na kita sa Satuyang Praying Time.
Let's pray. Lord, we thank you po sa Women's Month celebration namin and even Lord sa araw-araw, ordinary days man Lord. Pero ang mga kababaihan, maging Lord ang mga single mom, lalong-lalo na hindi po natatakot na mag-involve sa mga trabaho na sa tingin ng marami ay parang hindi masyadong kaya nila pero kinaya po dahil sa inspirasyon na meron sila para sa kanilang mga anak at pamilya. Kagaya po ni Ma'am Ruthie, we thank you Lord sa life niya. Patuloy na ikaw ang magbigay sa kanya ng wisdom, strength, and inspiration na nagmumula sa inyo. Lord, thank you na patuloy mo pa siyang enable to do the tasks na iniatang po sa kanya. We thank you Lord sa lahat ng mga kababaihan na nandito at patuloy Lord na lumalaban sa mga hamon ng buhay na meron. Salamat na ikaw ang kanilang kakampi. Hindi mo sila iniiwan ni pinababayaan man. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan ko na po magpaalam. Thank you so much for joining us today for another edition po kang Aranduyog sa Pag-uswag. And of course, we thank Ma'am Ruthie for having her with us dito sa ating programang Aranduyog sa Pag-uswag. Thank you din kay Don Ramon sa tech side. And of course, si Jazz and si Kate. Ayan, ating mga CCDI interns na last day na ngayon. Ayoko umiyak. Anyway. Ingat po tayo. Susunod na ang TNT or Lunch Break Cafe on air. Bye-bye! May tanong ka ba sa mga issue na napag-usapan? Mag-email sa info@dway.febc.ph. Pwede ding mag-send ng message